Hello mga kapatid, welcome sa ating short devotion. Today, pag-uusapan natin ang Numbers chapter 32. Isang chapter na nagpapaalala sa atin na hindi lahat ng lugar na mukhang maganda at convenient ay siyang lugar na nais ng Diyos para sa atin. Minsan, gusto na nating huminto dahil okay na ako dito. Pero ang tanong, okay lang ba sa atin? O ito ba talaga ang kalooban ng Diyos? Sa Numbers chapter 32, nakita ng tribes ni Reuben at Gad na maganda ang lupain ng Gilead para sa kanilang mga hayop. Kaya hiniling nilang doon na lamang sila manirahan at hindi na tumawid sa Jordan kasama ng ibang Israelita. Nag-alala si Moses dahil maaaring panghinaan ng loob ang ibang mga Israelita tulad ng nangyari noon sa kanilang mga magulang. Pero nangako ang mga tribes na hindi nila pababayaan ang kanilang mga kapatid. Sasama sila sa pakikipaglaban hanggang matanggap ng buong Israel ang kanilang mana. Ang lesson, hindi lang dapat isipin ang sarili nating comfort. Ang desisyon natin ay maaaring makaapekto sa pananampalataya, lakad at buhay ng ibang tao. We have 3 biblical truths. First, huwag magsettle sa comfort kung may calling pa ang Diyos. Maaaring maganda ang lugar kung nasaan tayo ngayon, pero baka may ipinapagawa pa ang Panginoon. Second, ang faith journey ay hindi lang tungkol sa sarili. May mga pagkakataong kailangan nating lumaban, tumulong, at samahan ng iba bago tayo magpahinga. 3. Ang pangako sa Diyos ay dapat tuparin. Sabi ni Moses, kung gagawin nila ang kanilang ipinangako, magiging malinis sila sa harap ng Panginoon. Ang ating salita ay mahalaga sa Diyos. Kilalanin ang puso ng Diyos. Tanungin, Panginoon, ito ba ang gusto mo para sa akin? O ito lang ang convenient para sa akin? Tanggapin na ang plano ng Diyos ay maaaring mangailangan ng paghihintay, pakikipaglaban at sakripisyo. Magtiwala na kahit mahirap ang journey, hindi tayo dadalhin ng Diyos sa isang lugar nang wala siyang layunin at presensya. Check your motives. Bago gumawa ng malaking desisyon, huwag lang itanong, madali ba ito? Tanungin din, ito ba ang kalooban ng Diyos? Be faithful to your commitments. Kung may ipinangako ka sa Diyos o responsibilidad kang ipinagkatiwala sa iyo, maging tapat. Huwag tumigil dahil lang naging mahirap ang journey. Huwag magsettle sa kung ano ang comfortable kung hindi pa tapos ang ipinapagawa ng Diyos sa iyo. Minsan, ang comfort zone ay hindi destiny. Minsan, kailangan muna nating tumawid, lumaban, sumunod, at magtiwala bago natin makita ang kabuuan ng plano ng Panginoon. Kung pakiramdam mo ay gusto mo nang huminto, lumayo, o magsettle sa kung ano ang madali, lumapit ka kay Jesus. Sabihin mo, Lord, ayokong piliin lang ang convenient. Turuan mo akong piliin ang iyong kalooban. Bigyan mo ako ng lakas na tapusin ang ipinagkatiwala mo sa akin. Hindi ka patapos hanggat hindi patapos ang Diyos sa ginagawa niya sa buhay mo. Let us pray. Panginoon, salamat sa iyong salita. Patawarin mo kami sa mga panahong gusto na naming magsettle dahil lang sa comfort at convenience. Turuan mo kaming hanapin ang iyong kalooban higit sa sarili naming gusto.
Bigyan mo kami ng pusong tapat sa aming mga pangako, matapang sa aming mga laban, at handang tumulong sa aming mga kapatid. Kapag gusto na naming huminto, ipaalala mo sa amin na ang iyong plano ay mas mabuti kaysa sa aming pansamantalang comfort. Gabayan mo kami sa bawat akbang at tulungan mo kaming tapusin ang journey na ipinagkatiwala mo sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Mga kapatid, tandaan natin, hindi lahat ng mukhang magandang lugar ay final destination. Hindi lahat ng comfortable ay kalooban ng Diyos. Kaya bago tayo huminto, bago tayo magsettle, at bago tayo pumili ng mas madaling daan, tanungin muna natin, Lord, tapos na ba talaga ang ipinapagawa mo sa akin? Hanggat may purpose, may calling, at may utos ang Diyos, magpatuloy tayo. Don't settle in comfort when God is still calling you to move in faith. What are your thoughts? Write in the comments and let's talk about it.